So, eto na nga po mga pre, sa pagkakaalam ko lang si Kibuloy ay binigyan yata ng 24 oras para sumuko. Okay? Para sumuko siya mismo. Kasi kung hindi siya susuko, huhukayin o papasabugin yata ang bunker. Siyempre, kung matibay yung bunker, papasabugin yan. Diba? So, ito po yung example ng isang bunker. Yan. Nakikita nyo yan? So, may kwarto po sa ilalim. Kumpleto po yan. May pagkain. At nakikita nyo naman yung... depende kasi sa ano yan, sa design. So, yan po yung tinatawag na bunker. At ito naman yung pangalawang example. O, ganyan. So, kanya-kanyang design po yan. Siyempre, itong kay Kibuloy daw po ay napakalalim daw po nito. No? Napakailalim daw po. Napakalalim daw po nitong kay Kibuloy. BPM Squad, ang Hilita, shoutout po. So, ngayon mga pre, bigyan muna natin ng reaksyon itong video na to. Wait lang, hanapin ko lang. Pag-usapan po natin ngayon, ang sabi dito, DOJ, naniniwalang hindi kailangan ng temporary protection order. So, pag-usapan po natin itong balitang ito, okay? Yan. Dante, ano ang paliwanag ng DOJ? Bakit nila nasabi na hindi na kailangan itong temporary protection order sa KOJC? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng Department of Justice na ito ngang hininging proteksyon ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC members sa pamamagitan ng writ of amparo sa korte ay para doon sa kanilang buhay o karapatan sa kanilang buhay, karapatan sa ari-arian at kalayaan. Ang binigyang diin dito ng... Karapatan, at kaya pala hindi na kailangan ng ganyan kasi unang-una, hindi naman po ari-arian yung pakay ng ating kapulisan dyan. Si Kibuloy. Lakas ng ulan Oo. Si Kibuloy po. Na-distract ako sa ulan. Si Kibuloy po yung pakay, no? Ng ating kapulisan, hindi yung kung ano-anong ari-arian. Okay? Gets nyo po? Hindi naman po pupunta dyan yung kapulisan natin para kunin yung upuan ni Kibuloy. Kung ano-ano pang gamit. Hindi po. Si Kibuloy lang. Okay, tuloy natin. Ang ingay ng ulan Department of Justice ay yung aksyon ng Philippine National Police o PNP ay bunsod ng isang valid na warrant of arrest o paghahanap kay Apollo Kibuloy at hindi naman pag-atake sa mga nabanggit na mga karapatan. Kaya wala anyang dahilan sa hinihingi. Oo, yun. Tama. May punto. Kaya nga lang, eto yung tanong. Hindi naman po nagpunta yung ating kapulisan dyan para saktan yung mga miyembro ni Kibuloy. Diba? Hindi po. Nagpunta dyan para kay Kibuloy. Ang tanong, sino yung nanakit? Diba? Kitang-kita sa video kanina na binuhusan yung kapulisan natin ng kulay brown na tubig. O may nagsasabi, ihi daw yun. Tama ba yun? Bubuhusan mo yung kapulisan natin ng ganyan, tapos pag binalita sa'yo si Minay, parang kayo pa yung aping-ape. Wow, galing naman. Hinging proteksyon. Sa pahayag na inilabas ng DOJ, sinabi nitong nasa likod o suportado nila ang Philippine National Police sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa mga kapwa-akusado nito dahil sa patong-patong na kasong kriminal. Sinabi ng DOJ na ang inilabas na Temporary Protection Order o TPO ng Korte sa Davao City laban doon sa ginagawa ngang operasyon ng PNP sa KOJC compound ay alinsunod sa batas sa bisa ng kautusan mula rin sa isang co-equal na korte. Sa kabila nito, Ella, pinapayagan naman umano ng mga pulis ang pagpasok at paglabas ng mga tao o itong mga KOJC members doon sa kanilang compound at ang mga barikada o harang na nakapalibot sa lugar ay hindi napipigilan yung pagpasok o daloy ng mga pangangailangan ng mga miyembro ni Kibuloy. Ito ay bahagi niya ng security
security na maisagawa ng mga pulis o mga law enforcer ang kanilang trabaho. Kaya naman sabi ng DOJ, Ella, ay ginagalang nila itong nagiging kautusan ng ating o ng korte, Branch 15 diyan sa Davao City. Pero ang sinasabi dito ng DOJ ay moot an academic o hindi nakakailangan yung nasabing proteksyon dahil nga yung pangunahing sinasabi nitong grupo o miyembro ni Kibuloy na protektahan yung kanilang kalayaan, yung kanilang ari-arian o buhay ay hindi naman subject doon sa Yes! Kalayaan, malaya nga kayo eh. Malaya nga kayong nanggagago sa kapulisan eh. Malaya nyo ang minumura yung kapulisan eh. Alin pa yung gusto nyong proteksyonan? Napakalaya yung mangbaboy sa ating kapulisan. Diba? Napakalaya yung mangwalang hiya. Ma'am Isarira, shoutout po. Salamat po sa 240 thumbs up natin dyan ha. Oh. Tapos ngayon, ano pa ba yung kailangan proteksyonan sa inyo? Ginulon nyo, tinulak nyo yung ating kapulisan, binaboy nyo. It's normal naman siguro na depensahan din ng ating mga kapulisan yung kanilang sarili. Diba? Normal lang po yun. Kasi tao lang din sila. Diba? Eh kung matulak kayo, kasalanan nyo yan. Sasabihin nyo, matatanda na kami, inaapi kami ng mga yan. Eh kung hindi ka ba naman tanga, bakit ipinagsisiksikan mo yung dugyot mong katawan dyan sa, sa tulakan na yan? Matanda ka na pala eh, alam mo naman pala eh. Eh huwag ka nang sumali. Nagpapakatanga ka lang. Diba? Anong po proteksyonan? Sumasali ka pa sa banggaan eh. Manang naman. Kasalanan ka ng pulis. Ma'am Rejoy Candido, shoutout po ha. Naging operasyon nga ngayon ng Philippine National Police. At ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara ay hindi pa nila natanggap yung talagang yung buong kopya ng kautusan ng korte at pag-aaralan pa nila ito. Pero ang tiniyak ng Solicitor General Guevara, hindi pa rito natatapos yung issue na ito at inaasahan na mayroon din silang gagawing aksyong legal sa mga susunod na araw. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Kaya pinapasok ng Isimina yung mainstream media at ang balita naman ni Boy Dada. Boy Dada. Boy Dada na po yung tawag ko. Kaya daw po ayaw nilang papasukin yung mainstream media noon kasi magbibideo daw sila dyan sa loob, okay naman daw yung video. Pag nakarating na daw sa opisina nila, binabago o dinudoktor daw po yung kanilang mga balita. Tamo yung kasinungalingan mo, Dada. Ang sarap mong babatukan talaga kita. Ang sarap mong batukan. Ang galing mong gumawa ng kwento eh. Ang sabihin mo kasi, hindi pinapapasok yung mainstream media dyan sa kingdom kasi makikita kung ano talaga yung mga katarantaduhan nyo dyan. Kaya nga lang, ngayon, pinapasok nyo ngayon kasi no choice na kayo eh. Open na yan eh. No choice na kayo. Kaya kahit sabihin nyo hindi nyo papapasukin, makakapasok at makakapasok pa rin yan. No choice na nga kayo eh. Diba? Ano to mga to? Pati mainstream media, siniraan pa ng mga kupal. Yan yung kingdom. Alagad ng mga kampo ng mga manyakis. Mario Joseph. Eto, next topic po na. Eto po, isunod po natin ito. Colonel Jean, kahagabi, dito din po sa programa, nakausap natin si Attorney Israelito Torion. Kanina po sa Kabayan, nakausap po din po ni Kabayan Noli si Attorney Torion. At paulit-ulit niyang sinasabi sa atin na yung sinerve na... Sabi ni Russell Cayetano, Gcash mo, Lods, hindi po ako tumatanggap ng pera dito. Hindi ako nag-live dito para manghingi ng Gcash ninyo. Ha? Huwag kang mangi-insulto dito sa live ko. Lamunin mo yung yung laman ng Gcash mo. Ha? Doon mo yan sa kabila. Pamigay yung Gcash mo, huwag dito. Warrant of arrest ay para lang sa doon sa isa pang akusado, nakalimutan ko, si Manyes, at wala daw pong Pastor Apollo Kibuloy na warrant of arrest. Ano pong paninindigan dito ng PNP? Alam mo, Sir Jonathan, it's an open secret. Pero public knowledge na yan, na talagang naibalita na yan
na ang mga branch 12 po ng Davao City ay may issue pong warrant of arrest galaban kay Kibuloy at another warrant of arrest ang inisyu din po kay Kibuloy at 5 katao pa. Maliban pa po yan doon sa branch 159 ng Regional Trial Court ng Pasig kung saan another warrant of arrest ang inisyu. So hindi nila po pwedeng itanggi na hindi nila alam na iisa lamang yung sinasabi nilang warrant of arrest dahil magkakasama po sila diyan po sa mga kaso po na yan. Opo. Alam nyo, kahit maliwanag naman na may warrant of arrest si Kibuloy, alam mo yung lawyer nila, hahanapan po ng butas yan eh. Maghahanap ng butas yan. Maghahanap ng butas yan. Diba? Para mapabagal yung proseso. Oo, ganun po yan. Mapabagal yung proseso, matigil yung proseso. May, naku po, mga diskarte ng mga yan. Alam na natin yan. Kahapon ay nababanggit po sa mga balita na tukoy na yung pinagtatago ang underground na yung bunker, no, na sinasabing kung nandoon si Apollo Kibuloy. Pero na-ascertain na po ninyo na si Pastor po yun mismo? Well, doon sa sinasabi po natin na signal po na nadedetect nga po natin na underground po ay hindi naman natin masasabi na si Pastor Kibuloy doon. But what is clear ay meron po talagang tumitibok, ika nga heartbeat doon sa ilalim ng lupa at kung sino po yun ay your guess is as good as mine, Sir Jonathan, at we can't wait para makita at ika nga finally ay... Hindi, magtataka ka naman. Magtataka ka. Hindi naman talaga malalaman doon sa device na si Kibuloy talaga yung nandun sa ilalim ng lupa. Pero magtataka ka. Sino yung nasa ilalim ng lupa? Alam nga naman mga miyembro niya. Natural. Iisipin ng mga tao yung wanted. Diba? Sino ba kasi yung nagtatago sa ilalim ng lupa? Diba? Ako naniniwala po ako na si Kibuloy at yung iba pang mga wanted nandoon. Nagsama-sama yung mga yan. Diba? Kasi pag once kasi nahuli yung isa sa kanila, okay, ang kinatatakutan ni Kibuloy, pag once nahuli po ang isa sa kanila, kakanta po yan. Kasi pipigain yan. Pag kumanta yun, patay si Kibuloy. Maituturo na, at lalo na kung may mga iba pang sekreto, ay booking na booking. Mga yan, hindi po yan papakawalan ni Kibuloy. Isasama at isasama niya yan kahit saan. Diba? Kita mo, sinama na nga yata sa ilalim ng lupa eh. K.O. Makonfirma natin kung sino yung hinahanap natin doon sa ilalim ng lupa. Opo, ano po yung pwede pong ilarawan nyo sa amin, Colonel, kung alin pong parte doon sa cathedral ng KOJC yung sinasabi pong binubutas na, nagsasagawa na ng drilling ang Philippine National Police? Sir Jonathan, ipagpaumanhin mo po, ako ay hindi autorisadong sabihin yan for obvious reason dahil we don't want to be telegraphed kung asan na po yung ginagawa nating paghahanap dahil marami pong nakikinig sa atin. Baka yung kasamahan mismo nila doon ay nakikinig sa atin at kapag sinabi ko yung eksaktong lugar ay baka mawala yung hinahanap natin. Opo. Alam mo kay Buloy, sinusubukan mo talaga yung batas, ano? Sinusubukan mo yung kapulisan. Oo. Sige, okay naman yan. Makikipagmatigasan ka. Pero ang tanong kay Buloy, hanggang saan ka aabot? Diba? Sa feeling mo kasi, kaya mo yung batas eh. Oo, binibaby ka kasi noon ni Digong. Oo, binibaby ka ni Digong, akala mo forever na ganun. Oo, feeling mo kasi untouchable ka. Alam mo, Kibuloy, kahit magtago ka pa sa kailaliman ng lupa, kahit dun ka pa sa core magtago, makikita at makikita, mahuhuli at mahuhuli ka pa rin. Diba? Kasi, may mali kang ginawa, wag mong tatakasan. Bakla ka ba? Magpakita ka na. Hinahamon mo kasi yung batas eh. Ang sabi nyo, sabi mo, ayaw mong pumunta sa Senado. May korte naman, daan sa tamang proseso. Nung dinaan sa tamang proseso, nalabasan ka ng warrant, nasan ka na? Mukhang nagtago na.
Alam mo, leader ka, dapat ikaw yung humaharap sa mga problema. Pero, bakit ka nagtatago? May leader bang nagtatago? Miyembro yung humaharap? Miyembro yung nakikipagpatayan? Ha? Kibuloy naman, pinatunayan mo lang na bakla ka. Pinatunayan mo lang na wala kang bayag. Pinatunayan mo lang, kasi kiniklaim mo yung sarili mong Diyos ka. Pinatunayan mo lang na ikaw yung Diyos na bakla. Diyos kang bakla ka. Di ba? Oh, anong tawag sa'yo? Bakla. Ah, Pasensya na po, pasensya na po. I understand, Colonel Jean, pero may blueprint po kayong hawak ng 30 hectares na lupain na yan ng KOJC compound. Well, isa yan sa challenges talaga natin na hinaharap, sir. Wala tayong hawak na plano o blueprint ng lugar na yan. Just can imagine, we are on... ito yung may tanong dito. Dami siyang natira pero paano naging bakla yan? Ayun nga yung tanong pala, no? May tanong pa lang din nun. Hindi ko rin kaya sagutin yung tanong mo. Ang dami daw natira ni Kibuloy. Paano daw naging bakla yan? Okay, salamat po sa 498 thumbs up natin dyan, ha? On our 4th day, and yet hindi pa ata tayo nangangalahati dyan sa napakalaking compound na yan. But we are confident. May mga informante tayo na nagsasabi na nandyan sa loob yung mga hinahanap nating tao. At syempre, gumagamit tayo ng technical equipment to lead us where to go dito sa ginagawa nating paghahanap. Colonel Jean, yung ibang ating mga kaserbisyo magtatanong, tatawid ba itong paghahanap po ninyo kay Pastor hanggang next week? O sa susunod pang mga linggo? Wala akong masabi sa inyo kung gaano katagal ito tatagal at kung kami ang tatanungin na, sir, gusto na namin matapos ito. Kaya nga patuloy yung apila natin kay Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado, lalong-lalo na itong mga miyembro ng KOJC na let us end this, isuko ng mapayapa, sumuko si Pastor Kibuloy, let us spare them of this situation dahil hindi tama na yung na napapagod, nasasaktan, nahihirapan ay yung mga miyembro nila dahil ang Wala nga pakialam si Kibuloy dyan sa mga miyembro niya, kahit may mamatay dyan, magkasakit, madisgrasya. Basta siya safe. Yung sarili niya yung tinatago niya eh. Kailangan safe siya, pero kayong mga miyembro kayo, ang tatangan nyo, 'di ba? Sabi ni Kibuloy sa sarili niya, tingnan mo to mga miyembro ko na to. Ang tatanga, nakikipagpatayan ng dahil lang sa akin. 'Di ba? Malinaw naman. Inuuto lang kayo, ginagamit lang kayo. Nagpapagamit naman kayo. Okay, shoutout po kay Ma'am Lini Santainis, ha. Nagpapagamit naman kayo. O, sino yung tanga? Yung amo ninyo, sarap ng buhay, oh. Nagtatago lang. Kayo, ginawang human shield. Ang tatanda nyo na, pero hindi ko alam saan napunta yung utak ninyo. No? Sana ginamit nyo sa ayos yung utak nyo. Oo, gamitin nyo sana sa maayos yung utak nyo. Pero anong nangyari? Ang depensa kasi ng mga depensa kasi ng mga bobo na to, anong depensa ng mga bobo na to? Natulungan kasi kami, may utang na loob kami dyan. Yan, mabaon kayo sa utang na loob. Sige, magpakatanga kayo. Mabaon kayo sa utang na loob. Pinakain lang kayo ng kaunting dog food, umamo na kayo. Pero hindi nyo alam, nagagamit kayo. Diba? Tsupain nyo ang inyong bobong pastor. Laplapin ninyo yung itlog. Total, pare-pareho naman kayo manyakis eh. Ang hinahanap natin ay 4, 5 Lalo na yung nagtatanggol dito kay pastor nila, nagko-comment dyan. Mga manyakis yan. Pati nanay niyan, kinakantot. Tangin na yan yung turo sa kanila dyan eh. Kantutin nyo ang pamilya nyo. Tao lamang. Sana matapos na po ito dahil we don't want to prolong this a minute longer. For as long as susurrender sila
what we can assure them po ay poproteksyonan po sila ng pambansang pulisya. Hindi po maiwas. Sino po proteksyonan? Balik nga natin. Nahihirapan ay yung mga miyembro nila dahil ang hinahanap natin ay 4, 5 katao lamang. Sana matapos na po ito dahil we don't want to prolong this a minute longer. For as long as susurrender sila, what we can assure them po ay poproteksyonan po sila ng pambansang pulisya. I know, hindi na nila kailangan ng proteksyon. Oo. Sabi ni Jen, hindi na po nila kailangan ng proteksyon kasi unang-una, si Kibuloy na yung proteksyon eh. May Kibuloy sila. Pag nandyan si Kibuloy, hayahay sila. Kasi Panginoon nga siya, di ba? Anak siya ng tatay niya. Di na kailangan ng proteksyon ng kapulisan. Sas, mani yan. Di ba? Di na kailangan ng proteksyon ng kapulisan. Nandyan naman yung nandyan naman yung power ni Kibuloy. Pina-stop nga yung lindol eh. Tinakot pa nga niya yung mga tao, sabi niya. Pag pinindot ko yung vibrator talaga, masarapan kayo. May vibrator ng sanlibutan. Ngayon, ang bunker ni Kibuloy, ganito po. Oo, ganyan. Ito po yung example lang Ganyan po. Yan po yung bubutasin. Siyempre, pag binutas yan, magbabibrate yan, Kibuloy. Magbabibrate yan. Yan pa yung isa. Isa sa, tinatawag nilang bunker. Di ba? So, ito na po, isunod natin tong isa. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito ay pagbungkal sa umano'y bunker ni Kibuloy, sinisimulan na. Okay? Johnson, umalis na yung mga pulis sa kautusan ni Judge ng Davao. Patuloy pa rin ba ang ginagawang drilling ng mga pulis doon sa compound o sa loob ng compound? Kabayan, kung magbabasihan yung naging pahayag ng Chief Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, ay nagpapatuloy ang drilling na hinihinalang pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa nagpapatuloy. Okay? Maliwanag, nagpapatuloy. Umani bunker na malapit sa cathedral ng KOJC. May mga pulis naman na umalis na kanina pero marami pa rin ang nananatili dito sa compound o labas ng compound ng KOJC, kabayan. Temporary protection order. Salamat po sa inyo. Pwede na po kayong umalis. Bagaan ni Mugnaw ng attorney eh. Pataka, magagyaw-yaw attorney. Kasi pwede na po kayong umalis. Seryoso ka? Yung mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City matapos maglabas ng temporary protection order ang Davao City. Mga uto-uto! Akala nila wala na, aalis na yung kapulisan natin. Oy, ano kayo ngayon? Nga. Yan kasi. Inuuna kasi yung happy-happy eh. Hindi pa nga tapos, happy-happy na kayo dyan. Ay, shoutout po kay Cheetah Pagkalibangan Balik natin. Uto-uto eh. Tingnan nyo Yung mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City matapos maglabas ng temporary protection. Kami yung mga taong uto-uto na nagamit ni Kibuloy. Proud kami sa pagiging uto-uto namin at pagiging tanga at abnormal namin. Wow! Tamo yung mga tanga. Shoutout kay Bukid Marieta. Grabe, tinan niyo itong mga tanga na to. Tuwan-tuwa. Hindi ko alam kung bakit sila natutuwa. Natutuwa siguro dahil pinapaalis na nga daw yung kapulisan. No? Pero hindi nila alam na wala pala silang naintindihan. Kasi pag sinabi mong pinaalis ka, hindi na po babalik. Okay? Tuluyan na pong lalabas ng Kingdom of Jesus Christ yung mga kapulisan natin. Okay? Pero ang tanong dyan, bakit nandyan pa? So sayang pala yung pagsaya-saya nyo dyan, patalong-talon nyo. Useless. Nagtatanga-tangahan lang kayo sa buhay nyo. Eto, kaninong tatay to, yung nakaputi, parang tanga lang na talon-talon. Diba? Ang saya niya. Ang saya niya, promise. Magkano kaya? Yun yung tanong. Order ang Davao City Regional Trial Court laban sa PNP. Says that the urgency ought to direct the PNP Region 11. Eto, may nag-ano dito, sabi ni Charcoal Visions. Ikaw kuno,
ang naa sa kahimtang ni Kibuloy unsa kahapon imong gabation. Unang-una, sabi niya dito, sa Bisaya kasi to yung pagka-comment Ano daw yung mararamdaman ko kung ako yung nasa kalagayan ni Kibuloy? Ano daw yung mararamdaman ko? Wala po akong mararamdaman kasi unang-una, kung ikukumpara kami ni Kibuloy, si Kibuloy kantutero ng iba't ibang babae, ako hindi. Kahit matanda siya, sige, bata pa rin yung pinipili. Kantot dito, kantot doon, putok dito. Wala, unlimited. So, napakalayo kung sasabihin mong ako yung nasa kalagayan ni Kibuloy. Never mangyayari yan. Di ba? Hindi mangyayari yan. Oo. Wag mong ikumpara. Kung ako, kalagayan ni Kibuloy, hindi mangyayari yan. Wag. Itira kasi ng tira eh. Tira ng tira, hindi mapigilan. Wag ganun. Huwag mong ikumpara si Ballpoint man dyan. Hindi ako nagre-recruit ng mga tao dito para paglimusin ko dyan sa kalsada. Pagbintahin ko ng ng utap. Di rin ako nag-recruit ng mga single dito para dalhin ko doon sa Glory Mountain. Wala akong recruit dito. Huwag mong ikukumpara yung sarili ko. Sus Mariusip, daming dito. Anong klaseng yan? Anong klaseng tanong yan? Huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Nag-i-explain lang ako. To immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. The PNP is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioner's religious academy. Inihingal ka. Dapat muna, inom ka muna ng tubig. Inihingal ka eh. Kami yung nahihirapang makinig sa'yo. And proprietary rights and the pursuit thereof by the officers and members within the surroundings of the premises. Naghain ng motion sa korte ang KOJC para sa temporary restraining order sa paniwalang iligal ang pananatili ng mga pulis sa kanilang compound kasabay ng paghahanap sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Warrant of arrest lang po ang dala nila. Hindi naman kailangan na mag-stay dito ng ilang araw. Pang-4 na araw na ngayon po. Kinatigan. Warrant of arrest nga eh. Diba? Warrant of arrest. Okay lang sana kung si Kibuloy nandyan lang sa isang building, identified na nandyan lang siya sa isang building, madali lang yun. O baka wala pang isang oras, mahuli na siya. Yan kasi, hektarya yan, napakalawak yan 30 hectares yata mahigit, diba? Oo, so hindi mo kakayanin ng ng isang araw lang. Kulang pa yung 2 araw, 3 araw, kasi may umaharang-harang pa pati ng mga bobo. Diba? So, attorney naman. Attorney, bibigyan kita ng pagkakataon. Tayo, yung attorney ni Kibuloy. Diyan ako si kingdom ni Kibuloy. Okay? Diyan ako sa kingdom ni Kibuloy. Tagu-taguan tayo dyan. Tingnan natin kung makita mo ako ng isang araw. Pag hindi mo ako nakita, hindi mo talaga ako makita. Lawak niyan eh. Example lang yun ha. Example lang yun. Oo. Kung iintindihin mo, attorney, malawak yan. Okay, malawak yan. So, hindi mo talaga matatrabaho o maipapatupad yung warrant of arrest sa isang araw lang. 'Di ba? Magkukonsume pa yan ng kahit kulang pa nga siguro yung 1 buwan eh. Kasi kung sa ilalim ng lupa nagtatago, tangina, may mga bubutasin ka pa diyan. Kulang pa yung 1 buwan diyan kung ako. Labas niyo na kasi. 'Di ba? Labas niyo na para hindi kayo mahirapan, makatulog kayo ng mahimbing. Ganon din yung ating kapulisan. 'Di ba? Ganon. Laglag nyo na si Kibuloy. Ay 10 million eh. Laglag nyo na. Kayo atin na lang yan. Share tayo. Laglag nyo na. Huwag kayong mag-alala. Hati-hati na lang tayo. Yan ang korte ang motion dahil tinapakan na umano ng PNP ang karapatan ng KOJC members sa kanilang ari-arian, edukasyon at pagdaraos ng kanilang religious practices. Ang Integrated Bar of the Philippines, wala namang nakikitang legal na balakid sa operasyon ng PNP. Relative po yung ibig sabihin ng reasonable doon. Una, dapat meron silang... May nagsasabi dito, tumigil daw ako, mayabang daw ako magsalita. Putang ina niyo, matagal na akong mayabang magsalita. Kung may problema kayo, makipagkita kayo sa akin. Nayayabangan
kayo sa akin? Huwag kayo mag-alala, yayabangan ko pa. Okay, go. Go tayo, go. Yayabangan ko pa. Reasonable ground to believe na nasa loob ng premises yung kanilang gustong hulihin na tao. Kung gaano sila katagal doon para hanapin yung kanilang arestuin. Levi Collado, shoutout po Relative po yung kung gaano naman kalaki yung premises. Oy, salamat po kay Rukid Marietta sa kanyang pakulay. Salamat po sa blessings At yun, salamat po. Okay, tuloy tayo. Nabi pa ng KOJC na sinimulan na ng PNP ang pagbubungkal sa hinihinalang bunker sa loob ng kanilang 30 hektaryang compound. Base ito sa mga narinig umanong ingay ng mga miyembro ng KOJC simula madaling araw nitong Martes. Hindi kasi umano sila pinayagang makalapit sa lugar kung saan nagbubungkal ang mga pulis. Yes, confirm yung pag-drill sa may cathedral. 4 AM pa hanggang ngayon. Ngayon lang ako nakakita na may-ari ka ng, ikaw yung may-ari ng building. Hindi ka makakita kung anong ginagawa ng pulis doon sa iyong sariling building. Kaya hindi ka makakita. Puntahan mo, panoorin mo. Dami-dami nyo dyan, tapos sasabihin nyo, hindi pa nakita. Ikitang-kita nga sa mga camera nyo. Anong ginagawa ng mga pulis? Pinasok lang naman, chinecheck yung loob ng bahay. Diba? Wala naman sigurong tinanim. Kasi hindi naman gawain ng administrasyon na magtanim ng tanim. Siguro sa panahon ni Digong, magaling magtanim. Ngayon, wala kayong dapat ikabahala. Attorney! Mag-alala. Mabait yung administrasyon ngayon. Hindi nagtatanim yan. Diba? kaya nga, something has to be done here. Nitong hapon, personal na nagkausap si Torreon at Police Brigadier General Nicolas Torre III kung saan nangako naman ng Police Provincial Office 11 na susunod sa utos ng korte. We welcome it and we will abide with it and we make sure that we always comply with it. Pero, giit ni DILG Secretary Benher Abalos, natatanggalin lang ng pulisya ang mga harang at barikada sa Kingdom of Jesus Christ. Yan. Ito uulitin ko na naman. Sabi niyo may mga baril yung pulis. Asan yung baril dyan? Asan? May baril ba? May hawak ba silang baril? Asan? Mukhang wala akong makitang baril Pamalo, meron. Pero baril, wala. Fake news na naman kayong isiminay kayo. Compound, pero hindi aalis sa mga pulis para ituloy ang pagtugis kay Kibuloy. Order na lamang is to remove all forms of barricades, barriers, or blockade that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners. Hoy, salamat po sa 841 thumbs up natin dyan Maraming salamat po. Religious and academic proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within the surrounding premises. No? Pero walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Ito na ang ikaapat na... Si Mia, shoutout sa iyo. Anong abogado ni Satanas? Shoutout kay Ma'am Tamura. Tawa ko, may abogado pala si Satanas. Pwede pala yun, may abogado si Satanas. Araw ng paghahanap ng PNP sa eksaktong kinaroroonan ni Kibuloy. Medyo nahihirapan tayo dahil yung sinasabi po natin na monitor po natin na signal using the ground penetrating radar ay gumagalaw po. So sinusundan po natin itong signal na ito but we're still confident na matutumbok din po natin itong ipipilit niya daw talaga ni Humble in Just Palawan. May baril daw talaga yung pulis. May baril daw talaga. Sponsoran kita. Kasi ang putang ina mong mata hindi makakita sa video. Pinakita ko na ang hawak ng mga pulis batuta o arnis. 'Di ba? Paano naging baril yung pinakita ko sa iyo dito? Yun yung tanong ko. Paano naging baril yon? Hindi ka naman tatanga-tanga. Mariusip. Tara. Manalamin. Tingnan mo yung mukha mo kung may tupak pa ba? Tapos, tingnan mo ulit yung video. Para maliwanagan ka. Kung di mo pa rin kung baril pa rin yung nakikita mo, sampalin mo yung utak mo. At makikita mo yung hindi mo nakikita. Nasa ilalim ng lupa na sinusundan po natin. Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala rin silang ginagawang paglabag sa karapatang pantao. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Yes. Nauna kasing tinawag ni Vice President. Kailangan mo talaga ng maraming tao at syempre, kailangan yung kapulisan natin maghanda. Kasi
nakita pa dun sa video, sa mga post nila sa Facebook, na may mga armas sila. May mga baril sila. Diba? Paano kaya kung 10 katao lang yung mag-serve ng warrant dyan, baka hindi na makabalik. Kasi nga, nagbabanta yung kingdom, dadanak daw yung dugo. May mga hawak pa silang armas, diba? So, ang ating kapulisan po, naghahanda lang, 'di ba? Kasi kung papalag sila, hindi rin naman sila uurungan ng ating kapulisan. Kung uunahan po yung kapulisan natin, hindi naman sila uurungan. Ano yung klaro diyan? President Sara Duterte, nag-gross abuse sa police power ang operasyon. Sinabi ng pangalawang pangulo na bagamat hindi niya Ito naman si Sara Duterte, tingnan niyo yung kanyang dito. Panay comment sa nagiging issue dito kay Kibuloy, panay pagtatanggol kay Kibuloy yung ginagawa nitong walang kwentang vice presidente na to. Tapos hindi niya po may pagtanggol yung mga inaapi doon sa West Philippine Sea. Wala talagang kwenta. Ayan nyo. Na kay Kibuloy yung kanyang concern. Wala po sa mga individual na mga Pilipino. Na mga bumuto din sa kanya. 'Di ba? Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gross abuse sa police power ang operasyon. Sinabi ng pangalawang pangulo na bagamat hindi niya tinututulan ng pagpapatupad ng warrant. Eto, malalaman natin dito ngayon kung sino yung pinakamaraming sumusuporta. Okay, aalamin po natin. Sino yung talagang sumusuporta sa Duterte, sino yung talagang sumusuporta sa Marcos, kay PBBM, aalamin po natin. Press 1 sa mga sumusuporta kay PBBM, press 2 sa mga Duterte. Okay? Sige, para magkaalaman. Paramihan tayo ngayon. Magkaalaman dyan sa comment. Press 1 sa sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, press 2 sa mga Duterte. O sige, mga Duterte, mag-press 2 kayo kung kayanin nyo yung supporter ng Pangulo. Ayan nagwan lahat Panis ang mga Duterte, walang nagto. Asan yung mga Duterte? Walang nagto. Ano na mga Duterte? Ay wala. Sabi nyo, sulit kayo Duterte, malakas ang Duterte. Paano naging malakas? Puruan yung nag-comment dyan. Asa na yung mga Duterte? Wala pang tuwa, wala pa. May nag-comment kasi dyan kanina, sulit Duterte daw siya. Asan ka na? Ba't di ka nagto? Nakikita nyo yan? May isang to. Lagyan ko ng kakaawa to. May naawa pa. Kahit maka Marcos yun, nagto na lang para dahil naawa sa mga Duterte. Tatlo pa lang yung nagto. Yan kasi. Yan yung sinasabi ko sa inyo na si Sara Duterte ang nanggamit sa mga Marcos. Kasi noon pa man, Ma'am G. Sanjin, shoutout ko noon pa man ang mga Marcos, may pangalan na po sila. 'Di ba? May pangalan na po sila. Kumpara sa mga Duterte, hindi po kilala yan. Nakilala lang po ang mga Duterte dahil sa panggagamit kay Pangulong Bongbong Marcos. May unit team ko Anong sabi ni Sara Duterte? Hindi ko na kailangan ng unit team kasi nanalo na ako yun po ay isang malinaw na panggagamit. Hindi naman po binuo yung unit team para lang sa eleksyon. Binuo sana yan para pang long term. 'Di ba? Yung nasa utak ni Sara, pang eleksyon lang pala, manggagamit nga. Panis kayong mga Duterte kayo. Panis kayo, ang daming nag-press 1 dito. Sus! Ang hina pala ng mga Duterte. Ang hina. Hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng karahasan sa mga sibilyan at kasapi ng KOJC. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Yes. Walang baril, kahit isa. Hindi. Pinakita ko yung kanina. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Okay? Sara Pusit. Jakitan ko nga ito si Sara Pusit. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado, walang baril. Okay? Pinakita ko naman sa inyo ang hawak nila.
batuta o arnis. Diba? Oo. Sinabutahay ka na naman ng PLDT. Sinabutahay ba? Hindi naman. Okay naman connection natin. Hindi. Diba okay naman connection natin? Tama yung sinabi ng ating Pangulo. Diba? Walang habang nakaharang po yung mga kapulisan natin, wala po silang hawak ng baril dyan. Puro po yan, puro mga arnis or yung shield nila. Diba? Yun lang po yung hawak nila. Ngayon, siguro kung magpapahinga na sila, hawak-hawak na nila yung baril nila, 'di ba? So normal lang po 'yun. It's normal, 'di ba? Oh. Oy, shout out to Luau Life Magandang hapon sa iyo. Tuloy po natin 'to. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Pagdating naman sa tear gas, pagpalagay natin gumamit. Okay, pagpalagay na lang natin gumamit ng tear gas yung ating mga kapulisan. Tingnan nyo naman, yung ating kapulisan, naka-face mask yung iba helmet lang. So pag naghagis po sila ng tear gas, damay po ang ating kapulisan. Diba? Oo. Damay! Mo-react po ko na, tol. Sige, tol, walang problema. Oo. Welcome to the club. Oo. Kabayan sa ngayon ay may mga pulis na mula sa PRO 12 ang umalis mula dito sa labas ng KOJC compound. Chris Angel, shoutout po Pero marami pa rin mga pulis na nakadeploy dito nagbaban sa labas habang nagpapatuloy yung programa ng mga miyembro ng KOJC sa loob at ang ilan nandito naman sa labas ng gate ng kanilang compound at nakabantay sa magiging bawat galaw ng miyembro ng PNP. Kabayan. Maraming salamat, Johnson Manabat. So yun po So ang pagkakaalam ko kasi may mga lumalabas din na balita, binigyan yata si Kibuloy ng 24 hours para sumuko. Kasi kung hindi po susuko si Kibuloy, gigibain po itong bunker ni Kibuloy. Ganyan po yung bunker pero hindi po yan yung exact na shape ng ni Kibuloy, pinagtataguan. Iyan po ay sample lang. Okay, sa ilalim ng lupa, makikita nyo may higaan, may ilaw, may kainan, matik siguro may aircon pa yan sa loob, 'di ba? Ito pa yung isang example yan. Pag hindi po lumabas si Kibuloy diyan at hindi sumuko, gigibain na po yan. Baka pag syempre matigas-tigas yan, baka pasabugan pa yan, di ba? Matigas baka pasabugin para lang mabutas. So yan po yun. Kaya ako, nananawagan ako kay Kibuloy. Alam mo, Kibuloy, mas maganda pa sumuko ka na lang. Maawa ka sa sa mga miyembro mong tanga. Ang tatanga ng mga miyembro mo Tinuruan mo kasi maging tanga. Sabagay, matalino ka kasi, sila uto-uto, di ba? Okay lang yan. Palakpakan mo sila, sabihin mo, uto-uto. Uto-uto talaga kayo. Alam mo, Kibuloy, sumuko ka na, huwag ka na magtanga-tangahan sa buhay mo. Ha? Ako na mismo, yung awa ko, ibinibigay ko na sa'yo. At Kibuloy, magbago ka na, huwag ka ng kantot. Tama na. Yung mag-asawa ka na lang, yung kalibugan mo, doon mo ibuhos yung kalibugan mo sa asawa mo. Tama na yung kantot ng ibang babae. Diba? Pasensya na po sa word, pero yun po yung totoo. Tira dito, tira doon. Hala, sige, sino pa pila mga chicks? Pila! Ako na po yung naawa kay Kibuloy. Kibuloy, maawa ka naman. Ang ina, ayaw kong umiyak Kibuloy. Naawa talaga ako. Diba? So yun po yung bunker ni Kibuloy. Ganyan po yung example, So yun.